ng ating lumikha. But ito po ay inimplement ni Emperor Marcos Ulpius Trajanus Trajan ng Roman Empire noong 97 AD hanggang 117 AD. Bakit po sila yung nag-implement nito? Kasi yung pong kanilang dynasty ng Roman Empire, sila po yung nagsimula na manakop sa buong mundo. No? At isa po na sinakop nila ang bayang Israel. At ang bayang Israel ang pinakamayaman na bansa noong unang panahon. Bakit pinakamayaman? Dahil lahat ng ginto sa buong mundo, noong si King Solomon ang naging hari, lahat ng hari sa buong mundo nagdadala sa kanya ng mga ginto. Kaya sa isang taon, ang dumarating kay Haring Solomon na gold is 666 metric tons of gold. Pagpasok ng Second World War, lahat po ng mga ginto na yan ay dinala dito sa ating bansa. Second World War. Nagkaroon ng Second World War sa Europe, Second World War dito sa Asia. Ang punto, lahat ng ginto sa buong mundo ay hakutin at dalhin sa tinubuang malayong silangan. So sino po yung bayang malayong silangan? Ito po ang ating bansang Pilipinas ngayon. Ngayon, ang Alpha Omega World Development Marshall Program, mayroon pong agreement ang buong mundo sa loob ng 60 years na tinatawag na bilateral agreement and trilateral agreement sa buong mundo. Lahat ng isang central bank, ang Pilipinas ang nagbaback up ng kanilang central bank. Tulad ng tulad ng ginto. Hindi pwedeng mag-print ng pera ang isang bansa kung wala silang gold backup. At tayo ang nagbigay ng gold backup sa kanilang central bank. Paano natin mapapatunayan yan? Mayroon po tayong documents dito sa ating bansa na pumasok na ginto na kung saan ang bilang po nito ay 1,181,336,675 metric tons of gold na mayroon sa ating bansa. Hindi natin ito kayang ubusin. Ngayon, tapos na po yung tinatawag na trilateral and bilateral agreement ng buong mundo. Kaya nandito na po tayo sa year 2010. So nag-start po yung bilateral at trilateral agreement noong 1950. So sa loob ng 60 years, 2010, tapos na yung kontrata ng ating government at ng ibang bansa doon sa bilateral at sa trilateral agreement. Kaya nga, mayroon na tayong tinatawag na global currency reset. Bakit po i-reset ang global currency? Dahil tapos na ang agreement ng trilateral at ng bilateral agreement sa buong mundo. Ngayon, kaya Alpha Omega World Development Marshall Program. Dahil kukunin po natin yung 70% na loan program sa maraming mga bansa. At yung 30%, yun ang iiwan ng ating founder sa iba't ibang mga bansa. Ang problema, pagkatapos ng 60 years, ito ang sinabi ng mga presidente sa ibang bansa. Sir, kung kukunin mo pa yung lahat ng mga pundo na binigay mo sa amin, sa loob po ng 60 years, lumubo na ang population ng aming bansa. Kinakailangan pa namin ng duble na pundo na may bibigay mo sa amin. Kaya ipagpatawad mo, hindi namin mababayaran ang interest ng loan program sa loob ng 60 years. Which is tama po. Lumubo ang population ng buong mundo. At yung lahat ng pundo na ibinigay sa bawat isang bansa, kulang na kulang pa. Kaya nga marami pang mga bansa ang naghihirap.
Isa lang namang bansa ang hindi naghihirap. Alam nyo ba kung alin? Ha? Ang China. Kasi ang China, noon, naghirap yan. Nang binigyan po yan ng Alpha Omega ng 2 million metric tons na gold backup ng kanilang currency. So, lumububo ang kanilang bansa. Yumaman at yumaman ang kanilang bansa. Kaya mayroon silang capacity na lumaban sa Russia, lumaban sa Amerika. Bakit? Marami ang kanilang sundalo. Almost 1 billion ang kanilang sundalo. Compare dito sa atin. Ang sundalo dito sa atin, konti lang. Tapos yung mga panggira natin, konti lang din. Mayroon tayong barko doon. Barko pa yun ng panahon pa ng Second World War. Nilulumot na. Nag-iisa pa. So anong laban natin sa maraming mga bansa kung tayo dito sasakupin at gigirahin tayo? Wala po tayong laban. Bakit po wala tayong laban? Simple lang. Wala tayong armas na panggira. Sabi nga ng ating mahal na presidente, wag na lang tayo makipagdigmaan, makipag-usap na lang tayo at makipagkaibigan. Dahil wala tayong capacity. Pero ang hindi alam ng ating mahal na presidente, kahit sinong bansa, hindi papasok at mangangahas para digmain ang ating bansa. Bakit po? Dahil ang bansa natin, siya ang nagbigay ng pundo sa maraming bansa. So sino ang bansang gigira sa atin? Tayo ang nagbibigay ng pundo sa kanilang bansa. Ginawa po ng Pilipinas ang Amerika na guardian sa space. At ang China, ginawa po yan na guardians ng ating kalupaan. Ngayon, sinong bansa ang didigma sa atin? Ang guardians pala natin ng Amerika. Ang China. So, sino yung didigma sa ating bansa? Wala. Hindi po yan alam ng ating mga kababayan. Hindi po yan alam ng lahat ng ating mga kaibigan. Which is kahit po tayo mga sundalo, ang alam lang ng ating mga kasundaluhan, sumunod sa kanyang general, sumunod sa kanyang kernel, sumunod sa kanyang major, sumunod sa kanyang captain. At walang no ang sagot ang military. Tama po ba? Sa lahat ng mga retired nating mga sundalo dyan, walang no na sagot. Kapag sinabi mo ng captain ninyo na tayo pupunta sa gera, yes sir, walang no dyan. Kahit ayaw niya, yes pa rin yun. Bakit? Sino man ang magno dyan, hindi na uuwi ng bahay yun. Naka-court parcel na yan. Kaya mapapalad kayo, alam nyo kung bakit. Sabi ni ma'am, retire na kayo. Retire na tayo o kayo sa gobyerno. Pero dito sa ating totoong misyon, hindi pa kayo retire, mag-uumpisa pa lang tayo. Yan ang tama. Mag-uumpisa pa lang tayo. Yan ang totoo. Kaya kahit medyo maedad ka na, huwag ka mag-alala. Mayroon tayo ditong mga doktor para lumakas ulit kayo at manariwa uli yung inyong mga katawan na parang binata ulit. Si Kwan. Yan, inventor yan ng mga medicine. Marami na tayo, nabuo na natin. Marami na tayong mga kasamahan dito na mga doctor of naturopathic. So, ang dami dyan. Kaya huwag niyong problemahin yung mga kalusugan natin dahil kaya natin na gumawa ng isang iinumin na mga produkto para sa kalusugan natin. Huwag lang muna kayong papayag na kayo ay magbibiyahe na ikaw lang mag-isa. Huwag mo munang pagbigyan yung gustong kumuha sa'yo. Sabihin mo, hindi pa tapos ang mission ko. Nagsisimula pa lang. Kaya bumalik ka muna doon sa kung saan ka galing. Hindi pa ako pwedeng sumama sa'yo. No? So, Alpha Omega, ang successor heirs nito ay walang iba kundi
Si HRH Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian IV. Ulitin natin, Tiburcio Villamor Marcos. Ba't po may Marcos? Kasi siya po ay anak ng dating late President Edralin Marcos. Ang una niyang asawa ay si Princess Enemisia Cruzin Villamor Taliano Tagian. Yung Villamor Air Base dyan, kanila po yan. So, ayaw lang banggitin ng mga media. Dahil, alam mo naman yung mga media natin, ang kulay niyan ay hindi ko maintindihan kung anong kulay. Ayaw nilang banggitin yung Villamor Air Base na yan sa mga Taliano Tagian yan. Ayaw nilang banggitin. Kahit nga si Ma'am Amy, ayaw niyang tanggapin na mayroong Taliano clan. Ayaw niyang tanggapin na may Tagian clan. Bakit? Dahil mawawala sila sa eksena pag lumabas ang Taliano Tagian clan. Sino ba yung Taliano Tagian clan? Sila ang may-ari ng buong archipelago ng Pilipinas. Balikan po natin, no? Tanungin natin yung ating sarili. Kailan nagumpisa ang ating Republic of the Philippines? 1898 sa pangunguna ng unang presidente ng Republic of the Philippines, Emilio Aguinaldo. Tama po ba? Ang tanong, bago dumating si Emilio Aguinaldo, anong nakaraan ng ating bansa? Hindi ba ang ating bansa ay pinangungunahan ng isang mga hari? At ang hari na unang hari dito sa ating bansa ay si King Liuzong Taliano Tagian. Anak niya si Prince si Prince Lacan Acuña Taliano Tagian na siyang ipinangalan ang OCTT si Ruandaspor, titulo ng buong archipelago ng Pilipinas noong 17 January 1764. At ang nagmana nito pagkalipas ng mahabang panahon ay walang iba kundi si Prince Julian Macloyd Taliano Tagian. Pagkalipas ng mahabang panahon, ang nagmana ay si Prince Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagian. Kaya sabi ng mahal nating pinsan, hindi namin alam yan. Ano yun? Taliano? Hindi namin alam yung Taliano. Hindi kilala. Hindi namin kilala yung Taliano. Hindi mo kilala o talagang hindi mo lang kinikilala. Ang dokumento, wala pa sa eksena si Ma'am Imelda, ang mga dokumento na nandyan sa atin, nakapirma na dyan ang mga Taliano Tagian clan. At walang ibang legal counsel, chief legal counsel ng Taliano clan, walang iba kundi si Attorney Edralin Marcos, Ferdinand Edralin Marcos. Hindi pa siya dyan presidente the time, siya ay lawyer pa lang. After niyan, siya ay naging congressman. Pagkatapos niyan, siya ay naging Senate President at naging presidente ng ating bansa. So hindi natin alam, hindi mo alam o hindi mo lang kinikilala. Kahit halungkayin natin ang history, ang sabi nila, wala sa eksena, walang dokumento na nagpapatibay na mayroong Taliano clan. Ito po ang kwento para makuha po natin ito. Ano ba ang purpose ng ating pinag-uusapan dito? Ang purpose talaga ng pinag-uusapan dito, kaya kayo tinawag bilang isang mga dato, mayroon pong misyon ang bawat isa sa atin. Balikan natin bago nagkaroon ng tinatawag na Kingdom of Maharlika. Kasi ang hari dyan ay walang iba kundi si King Liuzong Taliano Tagian doon sa Kingdom of Maharlika. Bago nagkaroon ng Kingdom of Maharlika, ang bansa natin ay tinatawag na Upir. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 10. Dito kumukuha ng mga kahoy na mga nara, akasya, ano yung black ng kahoy? Kamagong.
dito kumukuha ng mga kahoy si Haring Solomon. At dito rin kumukuha ng mga ginto si Haring Solomon. Saan? Sa lugar ng Upir. Ito po, ang tawag dito ay Upir. Ngayon, bago naging Upir ito, ano ang tawag dito noon? Biblically, no? Lugar na kung saan ay tinatawag na Pison. Yung Pison ay katabi ng Habila. So ang lugar po ng Luzon, Bisaya, yan po ang bumubuo ng Pison. At ang Mindanao po, ang tawag dyan ay Habila. At dyan sa Habila, nandyan din ang lugar ng Tarsis. Alam mo kung ano yung Tarsis? Galing yan sa pangalan na anak ni Japet na kapatid at kamag-anak ni Shem na anak ni Noe. So mahaba istorya nito mga kapatid. Kung bakit kayo pinili, bakit kayo tinawag na kayo'y maging punong dato ng municipal, kayo ay maging dato ng probinsya at kayo'y maging lakan ng probinsya at dato kayo ng barangay at kayo ay raha ng regional, kasi nasusulat po yan sa aklat ng Isaiah. Ito ang sinabi. Sabi ng Diyos dyan, ako ay naggagalak sa mga taong nagpupuri sa aking pangalan doon sa malayong silangan na maraming hari. Isipin ninyo, yung dato hari yan. Yung punong dato hari yan. Yung lakan hari yan. Yung rahala hari yan. Pero magtataka ka, isang bansang maraming hari. Nagkakaisa, maraming hari, pero isang bansa. Dito lang yan sa atin. Binuo natin yan, binalikan natin yan. Bakit? Kailangan matupad ang tinatawag na divine government. Maraming mga tao dito ang nagbubuo ng divine government. Ang tanong, ba't hindi nila magawa-gawa noon hanggang ngayon? Bakit hindi mabuo ang divine government nila? Dahil may kulang. Ang divine government dapat magsimula sa totoong lahi ng ating bansa. Ano ang iyong lahi? Ito ang pinagmula ng ating lahi. Ang lahi natin mula sa mga Tagiyan, papunta sa mga Talyano. Ngayon, kung Talyano, papunta sa Tagiyan, ang mga Tagiyan, yan ang lahi ng mga Upirians people. Pag sinabing mga Upirians, yan ay mga Maharlikanong mga tao. Bakit mga Maharlika? Kasi ultimo nga, si Haring Solomon, pag pumupunta dito, nagbabaw siya sa mga tao dito sa lugar na ito. Tayo'y mga maharlikang tao, mga dugong bughaw. Ngayon, nang dumating ang mga Kastila dito sa ating bayan, tayo ay inalipin sa mahabang panahon. Kaya ang tawag na lang sa ating mga dugo ay hindi na bughaw, Sprite na lang. Si mga royal blood tayo. Nawala yung pagiging royal natin. Kaya luminaw, naging Sprite na lang. Ngayon balik natin kasi royal blood tayo. Paano natin ibabalik? Kailangan balikan natin ang ating sinimulan. Meron akong sasabihin. Sabi ni Jose Rizal, ito yung kinamatay ni Jose Rizal. Sabi ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ano ibig sabihin ni Jose Rizal dito? Kailangan natin balikan ang ating pinanggalingang lahi para makarating tayo sa ating pupuntahan. Bakit? Dahil tayo ngayon, tanggap na natin ang pagiging Pilipino natin. Hindi po tayo Pilipino. Tayo'y mga Maharlikano. Iwan ko ba kung bakit tanggap natin yung Pilipino tayo? Alam niyo ba kung saan galing ang salitang Pilipino? Ang sabi ng isang manunulat, ang pili daw ay lalaki at ang pino daw ay babae, kaya Pilipino.
Hindi po yung totoo. Ang totoong Pilipino, galing po yan sa pangalan ni King Philip. Sa salitang Spain, Pilipi. Ha? Ngayon, sangayon na lang po tayong lahat. Saan ka galing? Sa Pilipinas. Anong tawag sa inyo? Pilipino. Kasi hindi na natin alam ang ating naging nakaraan sa buhay ng ating salinlahi. Isipin mo, sa loob ng 400 years, from 1950 to 1960, 16th century, hanggang ngayon. Siyempre, sunod ka na lang ng sunod doon sa mga magulang natin. Bakit? Totoo yun. Anong sabi nung unang panahon? Kasi dumating dito ang Christianity 1521, dala-dala ni Magellan. Christianity po yun, ha. So lahat po ng mga tao dito, kalahati po ng bansa natin ay mga Muslim na. Bago dumating ang Christianity, ito po hindi Bible study, kundi history po yung sinasabi ko. Dumating ang Christianity sa ating bansa ay 1521. Sino nagdala? Si Magellan. Saan galing? Sa Spain. Ang Spain, ang Egypt, ang Roma, ang Griego, magkakamag-anak po yan. Sila po ang nag-imbento ng salitang Christianity. Yung salitang Christianity, o galing po yung salitang Christos, sa English, Christ. Para maintindihan natin, kasi tayo pong lahat, luto na tayo sa paniniwalang Christianity. Alam niyo ba kung saan galing ang salitang Christian? Salitang Christian galing sa salitang Christus. Ngayon si Christos saan galing? Isang mythology na ginawang Diyos-Diyosa ng Romano na si Mirapis Christos. Yan po'y aralin ninyo para matuklasan po ninyo ang ating history ng ating relihiyon na dinala ni Magellan dito. Ngayon pagdating doon sa Limasawa Island, isang na-convert dyan ni Magellan ay walang iba kundi si Raha Humabon. Kasi may tatlong anak. May tatlong anak si Haring Luisong, si Raha Lapu-Lapu, si Raha Humabon, at si Raha Sulaiman. Para malaman natin. At si Raha Sulaiman, siya ang tinatawag na Lakan, Acuña, Taliano, Tagiyan. Bakit sila ay naging Tagiyan? Dahil yun ang totoong kanilang clan. Si Haring Sulaiman, Tagiyan yan kasi si Loisong, Tagiyan yan. Si Haring Loisong Tagiyan, may anak na tatlo, si Rahang Sulaiman, Raha Humabon at Raha Lapu-Lapu. Ngayon si Raha Humabon ang unang nakumberte o na-convert ni Magellan. Kaya nga sa ganito pa lang may daladalang krus si Magellan. So diyan nagsimula ang Christianity. Ngayon bago dumating ang Christianity dito sa bansa natin, ang ating pong bansa ay punong-puno na ng tao. Kaya hindi po totoo na si Magellan ang nakadiskubre. Puno na ng tao itong ating bansa. Ito po yung tinatawag na Kingdom of Maharlika. Ngayon, kalahati po ng bansa natin na-convert po ng mga Islam. Dahil 1521 dumating ang mga Christianity. So, 3 century dumating na po dito ang missionary Sharif ng isang galing sa Saudi Arabia. Siya ang nagturo ng Islamic religion dito sa bansa natin. Ngayon ang tanong natin dito, nung wala pa yung Islamic, ano ang Diyos na tinatawag ng ating mga kababayan dito? Ano ang tawag nila? Bathala. Aba Bathala.
Ewan ko kung may nakaka-relate pa dyan sa ating mga magulang ngayon. Yung inyong mga ninuno, alam ko, nasa bibig pa nila ang pagtawag na Aba Bathala. So kung si Aba Bathala ang tinatawag ng ating mga kababayan dito noon, ibig sabihin, alam pa nila ang istorya ng ating lahi. Saan galing ang ating lahi? Galing sa Tagian, papunta sa Talyano, at ngayon ay nasa Marcos. Bakit naging Marcos? Kasi anak ng Talyano at ng Marcos ang tagapagmana ng UCT TC Ruandas po. Ngayon, pag binalikan po natin ang kasaysayan natin, Talyano, Tagian, Operian. Ngayon, si Oper ay isa sa anak ni Yuktan. Si Yuktan ay anak ni Heber. Si Heber ay anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Arpaksad. Si Arpaksad ay anak ni Shim. At si Shim ay anak ni Noe. At si Noe ay apo ni Adan. Yan po yung history ng ating lahi. Ngayon, ang panulat ng ating lahi ay baybayin. Kaya tandaan po natin, ang ating mga tribo ay tribong Tagalog. Mula pa po yan kay Adan dahil ang panulat ni Adan ay baybayin. Ngayon, nakalimutan na po natin yung ating panulat na baybayin. Ano na lang ang ginagamit natin dito? Revise. Revise na ano? Revise ng English, revise ng Tagalog, revise ng mga Kastila. Nagsama-sama na. Parang ganito, pag manalangin ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isipin ninyo, ito pala ay Espiritu at ito palang isa ay Santo. Hindi po natin to, anong tawag doon? Hindi natin binabastos ito, no? Tinuturo ko lang sa inyo yung tama. Sa ngalan daw ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Saan ka makakabasa sa Biblia o anumang bersikulo sa Biblia na ang sign of the cross ay sinabi sa Biblia? Wala po niyan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng batas na sinabi ng Roman Catholic. Yan daw pong sign of the cross ay mabisang sandata laban kay Satanas. Nakasulat po yan sa kanilang libro. Ang sign of the cross ay mabisang sandata laban kay Satanas. Sige, nandiyan ka sa lamisa, kumakain ka. Pagkain mo, andyan ang pagkain sa pagkainan, sa lamisa. Pagkain mo, nag-sign of the cross ka. So, ibig sabihin, si Satanas pala nandiyan sa pagkain. Ay, kakain ka na lang. Nag-sign of the cross ka. Ibig sabihin, yung pagkain nandiyan si Satanas. Kasi sabi nila ang sign of the cross ay mabisang sandata laban kay Satanas. O kung saan ka pumunta? Pupunta ka ng simbahan, nag-sign of the cross ka. Ibig sabihin, si Satanas nandoon sa tapat mo. Kasi mabisang sandata yun eh. Oo. Pumunta ka doon sa pagkain, magsa-sign of the cross ka, ay din si Satanas nandoon. Saan ka pa nangunguros? Punta ka doon sa loob ng iyong bahay, mayroon ka doon Diyos-Diyosan na nakadikit sa dingding. O magsa-sign of the cross ka, ibig sabihin si Satanas pala nandoon. Eh, panlaban kay Satanas yun eh. So, ito po ay doktrina na dapat ninyong maintindihan. Na hindi maintindihan ng tao, si Aba Ginoong Maria. Saan ka naman nakakita na Ginoo si Maria? Ang linaw-linaw ng panalangin. Hindi ko po kayo sinisiraan. Kasi ito yung tinuro sa atin. Ngayon, kung ikaw mananalangin, ang sabi ng Biblia, manalangin ka sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng lihim sa iyong ginagawa. Eh, kung ikaw ay sundalo, naku, gira na. Nagsasign of the cross ka pa, eh, sa Satanas pala nandoon. Akala nila ang Alpha Omega.
tinuturo ko natin ito kasi ayaw natin na tayo ay, sabi ko nga, sabi ni Jose Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Isa yan. Alam mo ba kung bakit namatay si Jose Rizal? Sinong pumatay? Ay di ba mga Kastila? Siya ang bumaril. Ay bakit binaril? Eh kasi hinahayag ni Jose Rizal ang kalukuhan ng relihiyon nila. Sabi pa ni Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. O ngayon, hindi na natin binabalikan ngayon yung yung baybayin. Yan ang panulat natin yung baybayin, yung original, mabuti pa ngayon Chinese. Pinaninindigan nila yung kanilang panulat, yung mga Thailander, yung Malaysia. Pinaninindigan nila yung kanilang mga panulat. Tayo, wala na. Pero ang panulat talaga ng lahi natin is baybayin. At yan po ang babalikan ng ating tribong Tagalog. Kaya po kayo nandito, kasi kayo po yung uupo para balikan natin yung ating lahi. Ikaw ay hindi Pilipino. Ikaw ay Maharlikano. Isang taong royal blood na wala lang dahil doon sa itinuro ng ating mga mananakop. Paano pa tayo makakawala? Sakal-sakal tayo. Yung ating laman, yung ating kaluluwa, sakal na sakal. Bakit sakal na sakal? Hindi naman na tayo, malaya naman na tayo, sir. Hindi naman na tayo ginagapos ng mga Kastila. Malaya naman tayong nakakapagawa ng gusto natin. No. Hanggat ang relihiyon ng Kastila nandyan sa iyong buhay, yung kaluluwa mo, hawak nila. Mayroon ka talagang tinatawag ang ating mga ninuno, ang ating mga lahi, may Diyos talagang tinatawag. Ano po yan? Balikan natin yan. Aralin ninyong mabuti kung sino yung Diyos na tinatawag ng ating lahi. Ang Diyos natin ngayon ay hindi na yan ang Diyos ng ating lahi. Tandaan natin, tayo ay may mga lahing pinagmulan. Isang araw ituturo ko sa inyo yan kung saan ka galing na lahi. At tulad ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang lahi natin ngayon, tayo'y mga Upirian people. Ngayon, ang lahi ni Upir, galing kay Yuktan. Si Yuktan galing kay Heber. Si Heber ay galing kay Sala. Si Sala ay galing kay Kainan. Si Kainan ay galing kay Arpaksad. Si Arpaksad ay galing kay Shim. At si Shim ay galing kay Nuhe. Si Nuhe ay galing kay Adan. May mga tao dito sa lupa na hindi galing kay Adan. Yun yung kalaban natin. Yun yung kalaban natin. May sarili silang dugo. Tayo may sariling dugo na pinanggalingan. Kaya nga, magbasa kayo ng Biblia. Makikita ninyo dyan. Sabi mismo noong Misaya, kayo ay lahi ng mga ulupong. O, kita mo? Kasulat yun. Pag sinabing ulupong, ano yung ulupong? Ahas. O sino yung ahas na nanluko kay iba? Malaking yan, malaking aralin yan. Kaya dito muna tayo. Yung tribong Tagalog natin, kinakailangang maintindihan natin yun. At ngayon, bilang isang lahi na Maharlikano, itatayo muli natin ang ating tribo. Sir, ang laki na ng ating tribo Ay bakit yung Israel, nung sila ay naging milyon-milyon, ang tawag ng dati doon sa kanila ay Israel. Israelites, tribo ng Israelita. Tribe of Israel. Marami na sila. Ngayon, tayo marami na rin. Pero hindi na wala ang pagiging tribo natin kahit marami tayo. Binalikan lang natin ang ating kasaysayan at binuo natin muli. Ngayon, kung tayo ay nasa tribo, tandaan natin, tayo ang may-ari ng isang bansang ito. Dahil yung Republic of the Philippines, dumating ay 1898 lamang. So, paano? Sino nagmamay-ari nito noon nung wala pa ang ating Republic of the Philippines? Nandoon sa ating dokumento, may nagmamay-ari talaga. Kaya yung tribong Tagalog natin,
pinag-usapan na namin ni Tatang, ito ay lalagakan ng isang ginto na kung saan magiging backup. At tayo ay magtatayo ng tinatawag na Tagalog Tribal Bank. At dito, kaya nating mag-print ng sarili nating pera according to EFRA Law 8371. Mayroon tayong self-governance, no? Autonomous law. Mayroon tayong sariling gobyerno natin na hiwalay sa ating Republic of the Philippines. May batas po yan na ating pinanghahawakan. At bukod tangi, ang tribo natin na Tagalog, ito yung major tribe. Kasi yung ibang mga tribo dyan, mga minor lang po sila. Tayo yung major. Bakit major tayo? Dahil ang tribo natin ang pinakamarami sa buong Pilipinas. At lumalabas pa sa ibang mga bansa. Dapat maintindihan po natin yan. Ngayon, ang programa ng Alpha Omega ay pangbuong mundo. At tayo lahat ng mga nandito sa Pilipinas, tayo ang tagapagmana o tayo yung successor sa lahat ng mga asset na ito. Kaya nga, ito yung mission ng Alpha Omega sa atin. Wala nang mahirap at squatter na Pilipino sa ating bansa. Anak mo na maliit pa, mayroon pong gantimpala yan. Ikaw, lahat tayo, bibigyan ng gantimpala. Bakit? Tayo ang tagapagmana. So, ang main purpose natin dito, yung ating pagiging tribong Tagalog. Yan ang binibigyan ko ng diin dito. Kasi kahit hindi ko sabihin yung Alpha Omega, automatic yan, beneficiary kayo dyan. But yung ating lahi, yan ang ating iintak. Importante po yan. Dahil ibabalik natin ang dati nating tribo dito sa ating bansa. Kaya nga maraming gumagawa dyan ng divine government. Hindi nila magawa yung divine government is because ibang pangalan ng Diyos ang kanilang tinatawag. Pag sinabi kasing divine government, isa lang ang Diyos ng kanilang lahi. Pag maraming Diyos ang kanilang tribo, hindi magiging divine government, mayroon sila. Bakit? Ay magkakaiba tinatawag eh. So balikan natin, kaya yung mga nag-i-implement ng divine government, hindi nila may implement is because pag sinabi nating divine, divine is from the Creator. So yung Creator ang divine. Ngayon, kapag gumawa ka at tumawag ka sa ibang mga Diyos, hindi divine yon. Kasi ang sabi ng Creator, huwag kang gagawa ng Diyos na iba sa akin. Ako ay silusong Diyos. Parurusahan ko ang ayaw sa akin at hanggang sa ikaapat na salinlahi. Kaya tayo, ang bansa natin punong-puno ng kahirapan kasi ang tao dito, maraming Diyos na tinatawag, iba't iba. Subukan natin na tumawag tayo sa isang Creator na gumawa sa atin. Walang salot na magaganap sa ating bansa. Deuteronomy 28, anong sabi doon? Hahabulin kayo ng pagpapala. Sumunod lang kayo at tumawag sa akin. Yan ang sabi ng Creator. At huwag kayong makikinig sa mga ibang mga Diyos na lumalapit sa inyo. Huwag daw makinig. Ay nakinig yung tao sa ibang mga Diyos na lumapit, kaya pinarusahan ang ating bansa. Hindi makagalaw, punong-puno ng kahirapan. Kaya yung divine government hindi makapasok is because maraming Diyos na ang tao na tinatawag. So now, ang ating pong mission, iupo natin ang mga dato sa barangay, ang mga punong dato sa municipal, at ang mga lakan sa probinsya
at ang mga raha sa bawat rehiyon. Sir, ano naman purpose niyan? Nakita naman ninyo na ang inyong gobernador, nakita naman ninyo na ang inyong mga mayor, sila na lang ang nakaupo dyan sa mahabang panahon. At ang kahirapan ng bayan ay hindi masolusyonan. Puro kahirapan, puro kahirapan. Ngayon, kaya kayo nandito, kaya kayo nandyan, dahil yung divine government, gagawin natin yan sa ating bansa. Kapag may isang politiko na hindi maganda ang kanyang pamamalakad sa bansa, bayan o sa probinsya, pwede tayong mag-elect o pwede tayong mamili sa ating probinsya, sa ating municipal o barangay na kasama natin para tumakbo ng isang barangay captain o mayor o gobernador. Bakit? Marami na tayo. At doon natin i-implement ang tinatawag na divine government. Kasi pagka hindi divine, evil ang kapalit yun. Ang kabaliktaran kasi ng divine, evil. Tama po ba? Pag hindi maganda ang sistema ng namamalakad sa isang probinsya o isang municipal, so ang tatakbo po dyan, ang sistema ay evil. Para mawala yung evil, ipapalit natin dyan yung divine. Yung divine ang puso ng isang tao. Kasi pagka yung isang tao ay nakaupo dyan at evil ang kanyang puso, walang ibang nasa isip yan. Hindi makapag-iisip yan ng mabuti sa ating bayan. Ang iisipin yan palagi kung papaano kumita ang kanyang bulsa. Papaano na yung ating sambayanan? Nakita ko ang mga laman ng inyong mga puso. Anong sabi ninyo kanina? Basta para sa taong bayan. Okay ako dyan. Tingnan mo nga ngayon yung ating mga politiko. 30 years na, wala pang pumapalit dyan. Isang pamilya lang yan. Ha? Dahil dyan, yung kahirapan ng probinsya, hindi man lang umuusad ang pag-asa. Palubog ng palubog ng palubog. Bakit? Instead na gamitin sa taong bayan, itinatago sa kanilang mga kaban. Para sa susunod na mga halalan, mayroong budget. So hindi yan para sa makatarungan o isang patas na panunungkulan. Ang naglalagay sa atin dito sa lupa bilang isang pinuno ay ang ating tagapaglikha. Ngayon, kung ikaw ay masamang balak at ikaw ay nananatili sa iyong upuan, ang ibig sabihin niyan, inaagaw mo na ang karapatan ng ating tagapaglikha para hawakan ang lahat ng yan. Mga kapatid, ito na yung simula. Ang sabi ni Tatang, lalagakan niya ang tribong Tagalog ng pundo. Pwede na tayo mag-print ng sarili nating pera. Hindi ko pa na tinanong kung ilang metric tons ang ilalagay na backup. But, dito tayo magsisimula. Buong bansa po yung in-approve sa atin ng ating government ng EPRA 8371. Ngayon, pinaprocess na po natin na yung atin pong tribong Tagalog ay mai-submit natin sa United Nations para mayroon po tayo doong record sa United Nations na mayroon tayong tribong Tagalog na nag-iiksi sa ating bansa. Kaya po kayo nandito para upuan ang ating mga upuan bilang isang divine government. So magandang hapon sa inyong lahat at kung may mga katanungan kayo, pag-uusapan po natin.